Would you rather find true love or $1 million? Di ba pwede yung true love ko may $1 million? Would you rather date someone, red flag, pero mahal na mahal ka, o green flag na hindi ganun ka-intense ang pagmamahal niya? Ang dami kong iniisip, tumagdag na. Luis Listens. Hi guys! Yes, welcome to Luis Listens at ang guest natin ngayon ay isang beses nasira ang araw ko, linggo ko, buwan ko dahil sa kanya. Ang guest natin ngayon sa Luis Listens, Cindy Miranda! Hello! Hi everyone! Hi Luis! Last time kita nakita, naalala mo pa kailan? O, tingnan natin kung naalala mo. Lahat ng pagkikita natin, sinusulat ko yan pagka-uwi. Nasa dingding yan. Gusto ko yun ah. O, Wait tingnan lang. natin. Magaling ako. Game show. Mali ka agad. Bahala ka na dito. Interview mo sarili mo. Hindi, ano nga? Kailan nga ba? Game show, naglaro ako sa'yo. Hindi. Oh, Naglaro sige. ka doon. Nag-minute to win it ka dati. Tama. O, last chance. Isipin mo, Cindy. O, Ang hirap nito ah. Ang tagal na nag-host ka rin sa isang event na nung time na yon, part ako ng endorser. Naka-purple tayo nun. Oh my God. Bingo. Plus, Yes. you were there. Kaya nga sabi ko, nagkita tayo. Kasi nasa labas lang ako. Yes, red carpet kayo. Yung Ayun, last time ko okay. nakita. Sorry. Kaya ako sinasabi, alam ko may ibang movie na ginawa si Cindy, sobrang lupit. Pero gusto ko lang sabihin na kung gusto niyong masira yung araw niyo, sino ba may gustong masira ang araw? Pero dahil sa isang movie na kikilitiin ang emosyon ninyo, yung Yes. reroute na ginawa niyo. Gusto ko lang balikan yun. How was it doing that movie? Alam ko medyo matagal yun. What year was that ba? Pandemic days, 2021. 2021, kasama si Timmy, si Seducero, John si Arcilla. Tito John Arcilla. How was it muna doing that movie? Stressful. Kung paano ka na-stress, ganun din kami na-stress. And bumabag yun ng mga oras na yun. Nung in-offer sa'yo yun, alam mo, may ibang movie na pero timo, ganun pa rin ako ka-invested sa movie na yun. Yes. It was, I guess, nung pinasent yung script sa inyo, it was quite challenging. Actually, wala kami masyadong script doon. Okay. Kaya marami ring surprises sa akin as an actress kasi wala sa script yung mga nangyari sa movie. So, It was just a story, plot, ito yung gagawin nyo, pero kung mapapansin mo yung batuhan ng linya, Oo. sobrang natural, diba? Oo. Kasi walang script. Kasi ang ka-actingan ko si John Arcilla, si Lucero. Alam mo kung gaano kagagaling yan mag-adlib, diba? So, ganun yung nangyari Si doon. Princess was there also. Natalie Oh, Hart. sorry, si Yeah. Natalie was there also. Apat lang kami na characters doon, imagine. At saka yung, I forgot kung sino man po, sorry po, yung kapitbahay. Yes, Neil. Sir Tito Neil, sorry po, nakalimutan A ko very na po. good theater actor. Yes, sorry po, Sir Neil. Yeah. Oo. So, si Nat, ikaw, Tito. Pero may isang scene kasi doon, bago natin pag-usapan yung bagong movie mo, is yung parang nilagay ka sa hawla or sa cage. Sa Parang, kulungan ng sa something na, Oo. ano mang animal yun. At walang daya, walang kahit ano. Walang daya. Kulungan talaga yun. Totoo pong kulungan yun. At sabi mo nga na, Yung amoy, yung dumi, lahat nandun. It helped me actually. Kasi di ba minsan dinadaya natin yan, magmukha lang madumi and all that. oo, ang ating napakagaling na art there. Di ba yung mga? Yes. Pero that time, talagang nandun na yun. Siguro nilinsin lang konti, pero nandun Was it a yung last minute amoy. thing na, uy, gamitin nga natin yung sa eksena, parang ganon? Yes, kasi wala din sa script na nandun ako nakakulong sa isang, ano ba to? Kulungan ba ng ano? Yes. Chicken ba? Parang. Hindi naman siya baboy eh. Hindi naman Hindi. ganon. Definitely hindi bago yun. Kung ano mang animal yun, hindi ko na din naitanong. Basta ginawa ko na lang. Kasi nagulat na lang din ako sa eksena. Okay, eto na. Nung narinig niyo na yung words na it's a wrap, kasi maniwala kayo, ang big, I mean, that's the point of the movie. Nung narinig niyo na tapos na yung movie, ano pakiramdam? Masaya, kasi bumabagyo eh. Hirap na hirap lahat. Palaging madaling araw kami natatapos. So alam mo yung parang feeling ko, yung totoong nararamdaman namin doon sa set, yun din nararamdaman namin sa movie. Okay, well, good So job it helped sa inyo. us, yeah. Good job sa inyo Yes, lahat. But yes. eto, meron kayong bago, ang Kumanthong. Tama ba ako? Yes. Tama yung pagkakasabi ko? Kumanthong. Kumanthong. So, Thai ano, word to. ano yung Kumanthong? Kuman means sanctified young boy. Tong, Sanctify young boy. yes, Okay. sanctified. Golden, tong means golden. So golden sanctified young boy.
Okay, so It's a Thai ritual. Kasama to sa mga religion nila. Kung ang Pilipinas may anting-anting, di ba may ganyan tayo? Yes. Hindi ko alam kung anong ano natin paano ba yung mga ritual na ginagawa natin. Hindi pa ako naka-experience sa Pilipinas. Okay. Pero I heard meron tayong ganyan. Di ba yung mga kwento-kwento sa Yes, probinsya, sila naman kumanto. So ano yun? Ano yung premise nung ritual or nung anting-anting na yun? Kung may nawala sa yung mahal mo, actually, kumanto specifically, mga bata to, baby, nawalan ka ng baby, gusto mong maibalik. Okay. So, naniniwala sila na pwede mo siyang ibalik through kumanto, yung ritual na ito. Wow. Parang yung ashes, di ba may ashes yan, tapos ilalagay mo dun sa, with the blood nung, kung sino man yung gustong magbalik. So, may ritual yan, makikita mo yan sa movie. So, gusto ko lang yung process, paano umabot doon. Paano naisip na this particular ritual or ng Thai culture na gawin nating pelikula? Si Direk Sian po ang director namin, Yes, Sian oo. Lim. Mahilig siya daw mag-collect ng kumanto. Kasi ngayon, in present, sabi nila, pwede daw maging lucky charm. Yun naman ang paniniwala nung iba. Iba-ibang paniniwala di ba? Pero may pinanggalingan talaga yan. So si Direk Sian, marami na ngayon mga shapes, itsura ng kumantong, hindi na lang baby ngayon Pwede ng amulet na itsura niya, necklace, o kung ano man. Kung gaano man kalaki ang gusto mo, pwede rin. So si Sian pala, nagko-collect pala siya. So alam niya yung mga kwento. Marami pa siyang alam na kwento sa kumanto. So naisipan niya na, bakit hindi ko gawan to ng movie? So kung galing ka sa sobrang challenging na napanood ko, yung Reroute, was this challenging for you also? Oh, very, very. This is my first mother role. Okay. At yung mother role, hindi lang mother role, nawalan ng anak. Bigat yun. Sobrang bigat. From the very first scene ko sa movie, mabigat na ako kasi wala na agad yung anak ko. And imagine, wala akong anak, hindi pa ako nawawalan ng anak. How? Right? Oo. Kasi Saan mo kukunin yung hugot na yun? Tama. Well, my dad passed away for years. Nagamit ko yun. Kung paano ko mawalan ng sobrang mahal mo. Pero sabi nila, iba daw talaga pag nawala yung anak mo mismo. I'm sure. Sabi ko nga, yung mawalan ng anak, it's one of those things na you would not want to wish on even your worst enemy. I think. Kasi I have dogs. Yun yung mga babies ko ngayon. Hindi ko nga ma-imagine na may mawala kahit isa sa kanila. Hindi nga, yun yung talagang sabi mo nga, there's the next step. Pero yung alam mong mawala, tapos buhay, nakakabaliw na yun. Yes. Actually, yun. Nakakabaliw yung movie sa akin. I had to be there. Hindi ako pwedeng mawala sa mga scenes ko. Kasi dapat ganun. Yung karakter mo. Babaliw ka, nawawala, desperado ka. Lahat. Halo-halo. Tapos biglang may magsasabi sa'yo na pwede mo ibalik yung anak mo. Diba? Hopeful ka na I mean, hindi mo na naiisip kung masama ba to? Pwede ba may masamang mangyari? You just wanna see your child. I'm sure. And minsan pag pinanood mo yan, pag sinabi mo na, ay hindi, mag-ano yan, gagawa ng mga ritual. But as a parent, pwede mo sabihin na, di ka magugulat kung gawin talaga ng isang magulang. I think, kahit ano pwede mong gawin, diba? Lalo na sa pagmamahal. At ito, pagmamahal ng anak. What more sa anak? Yun nga sa boyfriend or asawa mo. Kagulo ka na. Nagpapakamatay na, diba? Paano pa sa anak mo, diba? Paniniwalaan mo lahat pag kami nagsabi sa'yo na pwede mong maibalik yung anak mo through this ritual. Eto, tanong ko sa'yo. Kasi di pa ako sanay, but I'm very, very happy for you, Sian. Pag nakikita ko siya, bro, ang tawag ko sa kanya. Yes. Bro, Brad, kamusta? Sian, kamusta? Parang di pa ako sanay. I know he's done a few already. Yes. Na ang tawag sa kanya, Direk Sian. Yun ang tawag ko na din sa kanya. Direk so, Sian. kamusta ang na nakikita mo si Sian doon, hindi bilang co-actor, pero bilang direktor? Kakaiba. Siyempre kasi sanay ako na actor talaga si Sian. For 15 years, sabi niya, nag-a-act talaga siya. Noong una hindi ko alam, paano ko ba, alam mo yan? Ano yung dynamics yung awkward, magiging awkward ba kung direct Sian? Pero alam mo, tawag niya sa akin, Miss Cindy naman. So siya na yung nag-start nun, kung ako din naman, parang, alam mo yung talaga dapat, director ko siya. Ganun dapat. Ilalagay mo yun? Yes. Dapat talaga may ganong na, he's my director, not my co-actor. So, alam mo yun, parang, dapat malaman ko yung diferensya nun. Ayoko i-treat lang siya as may co-actor. Ano ang style niya? Napaka-cool. Okay, kasi I'm sure may mga nakatrabaho ka na rin na medyo may konting sungit. I'm sure, kahit naman ako, may nakatrabaho na medyo nasabon tayo, ng gano'n. Siya. Totoo Sa mga interviews ko, sabi ng mga tao, pinagtatanggol ko daw si Sian. Okay. No. He's different talaga.
sa lahat ng mga nakatrabaho kong director, kahit gaano pa yan kabait, saksakan ng bait ng mga directors, alam mo, pagka may mga nangyayari sa set, umiinit ang ulo nila, diba? Oo. Alam mo, parang nagsusungit na sila. Kasi Lalo kailangan na papuyat na rin ng konti. Yes, kailangan natin tapusin to eksena na to, ang daming technicalities and all that, marami naging problema. Si Sian, promise, hindi siya nagalit. Hindi sumigaw. Sumasayaw-sayaw pa ngayon sa TikTok niya eh. Tapos nagpapatugtog ng music yan kahit na horror kami. Kaya hindi mo feel na horror yung ginagawa namin kasi siya napaka-cool. Okay, Papatugtog ng mga, ano ba, yung mga hip-hop ba to, yung mga dance music. Kaya minsan sabi ko, baka mawala ako nito kasi gusto ko rin sumayaw eh. Parang gano'n, di ba? If yung mga nakanood kay Sian or mga nakakita ng post niya, may mga TikTok pa yan na nagda-dance-dance siya while, you know. Matindi. Ibig na nagpo-focus siya. But I think he's like that. Ganun siya ka-focus na kahit anong gawin niya. Kasi siya, Nandun pa rin ang nakikita niya sa movie. saka para lang malaman nila, hindi lang siya yung director namin dito. He's the scriptwriter and storywriter of the movie. So, siya lahat. Imagine mo. He knows everything in the movie. Well, congratulations, brother. Eto, tanong ko sa'yo, as a movie-goer, yan, ano ang aabangan ko sa Kumantong? Siyempre, marami na tayong horror films na nakita. Yun nga eh. Tayo kasi Pinoy, addict na addict tayo sa horror. Ako din, sobra. Ikaw ba yung type ng tao na ang pampatulog mo horror? Yes, kahit mag-isa ako, Di ka manonood sagot. ako ng horror. Yeah, ganun din ako. Lahat yan, hindi ako natatakot, promise. I love horror films, kahit na anong horror pa yan, papanoorin ko. Pag nakakita ko, kahit sa Netflix lang, papanoorin ko Kahit yan. pampatulog. Kahit sa sinihan, kaya ko manood. Kaya minsan, for example, pag matutulog ako, tapos maglalagay ako Netflix, so, alas 11 na, alas 12, Yes. mag-horror ako. Yung Netflix, kulang na lang tanungin ako na, seryoso ka ba? Pantulog mo to? Yes. Oo, ganun talaga. Diba? So, Ang saya. it's part of our culture, so bakit dapat abangan ng Filipino moviegoer ang Kumantong? Okay, hindi lang to yung, ano ba, syempre, horror to, matatakot ka din talaga, Oo. di ba? Pero slow burn tong movie namin. Hindi siya yung typical horror. And imagine mo, we shot this in Thailand with Thai actors. Gano'ng katagal kayo doon sa Thailand? Weeks lang. Hindi ko na matandaan kung ilang weeks kami. Kasi sunod-sunod na araw eh. Okay. Wala kaming pahinga dito. As in, dire-diretso. And which is good din. Para alam mo yon, tuloy-tuloy din yung emosyon namin. Okay, kasi mga Thai actors, 3 Filipino actors lang to. And the rest, Thai actors. How was it? How was it working parang sa ano naman nila? Sa culture nila? Kasi I'm sure, iba ang dynamics ng pag dito ka gumagawa ng pelikula versus sa Thailand ka. Iba, grabe. Kasi hindi lahat marunong mag-English, diba? Pero ganun sila kababait na kahit hindi kami nagkakaintindihan minsan, alam mo, very patient sila. Na kahit sign language siya lang, it's okay. Iintindihin nila para sa'yo. As in, lahat ng production namin, Thai. Totoo ba? Kasi ako kahit paano nakapag-shoot rin ako sa commercial sa Thailand. Dito kasi paminsan-minsan makall ka ng 7, medyo yung start mo, medyo maya-maya pa. Doon, pag dumating kayo ng 7, naratrat na agad. You can't be late. They're very punctual. Kapag sinabing pack up ng 11 p.m., pack up tayo ng 10:59, not 11. Not 11:01. You can't. You can't. They have to leave the set exactly 11. Ganun yung culture nila. Yes. So 10:30 pa lang yan, nagpa-pack up ng lahat yan. When you were a beauty queen ba, na-imagine mo na mag-aartista ka? Hindi. Pero alam mo. Bago muna, when you were younger, did you imagine na beauty queen ka? Hindi. Hindi talaga? Hindi ko pinangarap maging beauty queen. 10 years na akong beauty queen. This is my 10th year anniversary. Uy, happy, This happy is 10th 60th anniversary. This year is 60th anniversary ng Binibini. Okay, happy And 10 I years. won in 2013. So sabi ko nga, ang tagal ko na pala. Hindi naman matanda. Like, I was young kasi when I joined. Hindi ko pinangarap maging beauty queen. I never watched beauty pageants before. Okay. But pinangarap ko maging actress. Oh, wow. But hindi ko nasabi yan sa parents ko kasi paano? Tiga-probinsya ako, tiga-Nueva Ecija, wala akong kakilala, wala akong relative sa, alam mo, sa industriya. Yeah. How? Parang suntok sa buwan, di ba? Ang hirap mag-audition, alam mo yan. But sabi ko, nakuha ko kay Kuya Will as a host. He saw me in a crowd with an ex-boyfriend. Pangalanan natin. Hindi na. Matagal na to. 10 years ago na. Hi, Tito Will. Ayan, 10 years ago na. And pinatanong niya kung gusto ko daw ba mag-host. Imagine mo, no one in the industry. And super random. Yes. That was Thursday night. Sabi niya, punta ka sa studio ng Monday. Imagine that. Parang feeling ko nga, niloloko lang yata ako ni Kuya Will. Alam mo yung parang, ano ba, totoo ba? Pinagtitripan lang ba ako? And then until Sunday, hindi pa ako nag-confirm kasi
Totoo ba yun? Oo, baka naman ano lang yun, nangungulit lang si Tito Will. Baka joke lang, baka naman, di ko nga alam, nakainom ba si Kuya? Parang hindi naman umiinom nga. Parang Hindi rin parang naman. di nga uminom si Parang Tito Will. hindi. Saka talagang with the staff yun eh. Tapos sabi ko, nag-reply ako, sige po, pupunta po ako bukas. They told me just to watch, right? Oo. So okay, di manonood ako. Di, kung manood lang ako, di okay lang, di ba? At Masaya least naman. nakapanood ako. Hindi. Pinag-host niya ako. As in, pagdating ko doon, tinuro nila sa akin yung mga mangyayari. And then nag-host na ako with Mariel and Camille Villar. So, kamusta yun? Sabi mo nga na completely random, isang hindi inaasahan na bagay, tapos you're thrust into that stage na alam naman natin na sobrang daming nanonood kay Tito Wills. Yes, at sobrang dami ng gustong kumuha ng trabaho na yun, tama? Ano ba? Para ako nanaginip. Totoo ba to? Hindi ako nakabisa sa host, ha? Nakabisa ako kasi na may casual na manunood ako ng, ng show. Ano bang, di ko na matandaan yung suot ko. Tapos parang isabay ako kay Mariel and Camille Villar na matagal na nag-host. Di ba parang, totoo ba to? Sige, the best part muna, isa-isa natin yung mga napagdaanan. As a beauty queen muna, the best part about being a beauty queen. Nakatulong sa akin, disiplina-wise. Kahit ayoko maging beauty queen, ang daming tinulong sa akin. At yun ang naging stepping stone ko para maging actress. Best part naman about TV host muna. Kasi syempre, ibang demand ng actress, iba yung demand ng TV host. Sobrang mahihain ko before. As in, introvert din kasi ako. Alam mo yung mahihain na parang feeling ko, before nung bata ako, sinasali na ako, yung mga muse ka, di ba, before ganyan. Alam mo, may time, di ako nakasayaw sa stage. Talent portion. Stage Nanigas fright lang. ka. Yeah, tapos umiiyak lang ako. Nakakaya, di ba? Nakaka-trauma. Sabi ko, hindi talaga ako pwede yata maging artista. I can't. Hindi Okay, ko so kaya. best part about being an actress. Ito na yung pangarap mo eh. Super This is it. happy and content ka sa... Akala mong suntok sa buwan, pero pwede pala mangyari. Eto siguro na-intimidate yung mga tao. Sabi mo nga, beauty queen, TV host, actress. Sabi mo, dati kasama mo yung ex mo na nanonood sa Tito Wills. Para sa magtatanong ngayon, ano ba ang mga hahanapin ni Cindy sa kanyang significant other? May, ano ba? If you don't want me asking, may significant other ba ngayon? No, I'm single po Yan. Kung for years sakali man, na. dahil sigurado lahat ngayon, single siya. Yung kaya lang tagalan yung ugali ko. Kung ano man, yung kaya kong tanggapin. Okay, when you say that, bakit? Ano yung mga alam mong sungay mo? Kasi lahat naman tayo may sungay eh. Sabi nila kapag actress ka daw, may tama ka daw. Tama ba yun? Nakikita ko Medyo yung weird. argument I na think yun. medyo weird ako. Introvert ako. Iba ako in real life. Sa nakikita din ng mga tao. Siyempre, actors ako, kung ano nung characters ang piniplay ko, diba? Oo. Pero ibang-iba din talaga ako. Kasi, konti lang friends ko. Very, private din ako na tao, kahit na artista ako. Hindi ako ma-social media. Oo. Alam mo yun? I have a Nagtitira social ka media. para sa sarili mo. Yes, very nagtitira. Hindi ako nagpo-post. Mga work ko lang. Because I had to post, di ba? Bilang artista, naman. you have to have a social media. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga na-enjoy yung Kaya part mo na kung yun. wala. Kaya kung wala. Okay. Pero kailangan ko. Ano naman, kailangan natin. Oo, kailangan ko. Pero sana, yung next, sure na sana. You know, pwede na ako talagang magpakasal sa age ko ngayon. No, I'm sure naman, nangyayari din naman yan once you hit a certain age. Now, we always hope na yung susunod, Sana siya na. yun na yun. May kilala nga ako, nagdadasal siya, sabi niya, Lord, sana ito yung susunod, last na to, dahil nahihiya na ako sa dami ng pangalang binihihi ko sa'yo. Diba? Gusto ko na may hinihingi kang pangalan. Specific ba? Dapat ba? May kaibigan ako, hindi ako to. Okay. na ako. Pero Okay. diba yun lang, we always hope naman talaga na Yes. yung the next one will be the one. Ako wala ko specific na hinihingi kay Lord. Wala akong gusto na, Lord, sana ibigay mo tong taong to sa akin. Gusto ko lang, wala din ako specific na ito sana itsura niya, yung height niya. Ito sana, wala talaga. Ang gusto ko lang talaga yung, alam mo yung matatanggap ako, tatanggapin niya yung trabaho ko, yung gusto ko, supportahan niya ako sa dreams ko. I think lahat tayo, yun ang gusto. Kasi kahit gaano kagwapo, gaano kayaman or ano pa ba, kahit anong meron sa kanya, kung di niya kayang tanggapin kung ano ka, kung anong dreams mo, kung di niya supportan, wala eh. Tama naman. O sige, ito, test kita. Isang would you rather tayo. Okay. Pipili ka lang sa dalawa. Would you rather find true love? Exactly, pinag-uusapan natin. Yeah. True love or $1 million? Ayan, true love or $1 million. Di ko pwede yung true love ko, may $1 million. Actually, No. gusto ko yun. Gusto ko Diba? yun. Pwede naman Kung eh. sakali man nasa yung desisyon. True love. And then,
kaming dalawa na bahalang maka-fine ng $1 million. Yan ang pinakamasarap. Yes. Okay. Kung sakasakali man, ano mas gugustuhin mo? Mawala ang iyong paningin o ang iyong memories? Mawala na lang yung paningin ko. I want the memories. Feeling ko yan yung bumubuo sa akin sa pagkatao ko. Ano mas gugustuhin mo? Mawala ang aircon o internet? Oh, mawala na lang internet. I'm not a social media person. It's okay. Ibabalik ako lang din. Diba, which yung nga yung point mo kanina. So, parang how does it feel na sabi mo, you can do without it, Yes. pero it's reality sa industriya natin na everything revolves around it na. Yes. Kailangan, diba? Oo. Parang kailangan doon para makita ka ng tao. May presence ka. May presence ka. Ano pa ba? Andiyan na din lahat ng kailangan mo. Isang click mo lang, diba? Why? Ever since ba ganun? Or was there something that happened? No, ever Na- since ganun. Feeling ko hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong magkalikot ng mga kung ano-ano sa social media. Wala akong TikTok. I only have Instagram. So, yun lang ang meron sa akin. Okay. And ano ba, hindi ko alam kung ano yung mga apps and all that. But I'm okay. Parang feeling ko naman wala namang kulang sa pagkatao. It's just that when they ask me, or papasayawin ka nila ng TikTok for promo, ay, hindi ko alam. Si Moises yan. Oo. Sigurado yan. Kung may Yeah. magpapasayaw sa TikTok, walang iba. So they need to teach me. Talaga. Pero game naman ako. Actually, natutuwa ako. Sabi ko, ito pala yung feeling ng TikTok. Masaya pala. O sige, eto. Would you rather date someone, red flag, pero mahal na mahal ka, o green flag, na hindi ganun ka-intense ang pagmamahal niya? Pagmamahal niya sa akin, hindi kayo. Oo. Siya hindi niya ako ganun kamahal. Oo, yung red flag, super mahal na mahal ka, pero marami ka napapansin na red flag. O yung green flag na dinedate mo, kumbaga, hindi ganun ka-intense ang feelings niya sa'yo. Doon na lang ako sa red flag na mahal ako. So, willing ka na baka sakali man na something may go wrong, at least maramdaman mo kung gaano siya ka-intense kang mahalin. Yes, feeling ko kapag mahal na mahal ka ng tao, pwede niyang baguhin kung ano man yung red flags na yan. Ayoko sumugal sa tao na hindi ako ganun ka-love. Kailangan ng love talaga. Okay. Yun talaga yung dapat matira sa lahat. Yung love na yun. Eto maganda to. Would you rather be magba-background ka o talent sa isang Oscar-winning movie o hindi kaya lead ka sa movie na hindi masyado kikita? Ang hirap dyan, ah. Gusto kong ma-experience yung Oscar. Hollywood ba yan? Oo. Parang gusto kong ma-experience yun. Baka pwedeng ma-discover ako kahit background lang ako. Tama, diba? Sino pa ang gusto Yes. mong makatrabaho? Sabi mo nga na you're fully focused on being an actress and you're happy na Yes. nandun ka na as an actress. Ano pa ang goal mo as an actress? Makatrabaho? May role ka bang naiisip na pag ginagawa mo yung role na yan, game na game ako kahit walang TF? Sobrang crush ko si Chris Hemsworth. Si Thor. O si Thor. Pwede ba niya ako maging leading lady? Kung sakasakali man siya, pwede. Oo, siya talaga yung gusto ko. Pero siyempre, gusto ko din sila Brad Pitt, ganyan. Pero si Chris Hemsworth. Yung komedyante, si Brad Pitt. Hindi, si Brad Pitt na. Okay. Pero pwede rin naman, walang problema kung gusto ko maka-partner ni Brad Pitt. Local naman tayo. Yes, pwede. O local, sino local na iisip mo? Babae ba to o lalaki? Doesn't matter. Kahit sino. Oh. Oh, I want your mom. Thank you, She's Brad. a very, very good actress. Gusto ko makatrabaho siya. Thank you. Di ba Role. suntok sa buwan? Hindi naman suntok sa buwan. Kung actress ka naman, di ba? Gagawat paraan ng industriya na magkasama kayo. May role ka bang naisip? Or eksena na lang namin together. Pwede ba yun? Yan, ano ang naisip mong Gusto ko sampalan. Sampalan. Oo. Parang, di ba, intense siyang actress. Intense. Gusto ko ganun Sa tent kabigat. ka pa lang, sinasampal ka na. Yes. Pwede bang sampalin ko din siya? Joke lang. Di ba nasampal siya ni Lloydie? Oh. Actually, nung sa scene namin sa In My Life, ako, mommy ko, John Lloyd, si Direk Olive Lamasan instructed Lloydie, kasi nag-aano sila, nag-aaway sila. Sinasabi ni Direk Olive Lamasan, ni Inang, nasampalin ni Lloydie si mommy. Totoo to. Ayaw ni Lloydie. Ang hirap, di ba? Ayaw niya kasi syempre, my mom. Yes, you Vilma know. Santos. Yes. Hindi niya sinasampal. Tapos talagang pinilit. Hanggang sa talagang ending, syempre, Lloydie being Lloydie, my mom being my mom, Inang being Inang. Sinampal talaga ni Lloydie at napakaganda ng eksena nila. Yeah. Hindi ko alam kung kaya ko din siya sampalin. Pero, I'll give my best kung bigyan ako ng opportunity na makatrabaho siya. Kahit walang sampalan, I'm okay. Kahit nandun lang ako sa gilid niya, walang problema.
At dahil dyan, you have the, once again, napakagandang opportunity ang Kumantong. So please, Yes. invite everyone. Siyempre, gusto ko po muna magpasalamat sa lahat ng nanood sa sinihan. Sana mas marami pa pong makanood dahil showing pa po ang Kumantong in cinemas nationwide, directed by Sian Lim. Of course, nandiyan si Althea Ruedas, napakagaling na bata, at si Max Natapolang, BL superstar ng Thailand. Panoorin niyo po ang Kumantong. Thank you, Cindy. Alam mo, nakikita ko, you Thank you. found your calling, your fulfillment Yes, as an actress. At sana, I'm very happy sana. for you kahit na sinira mo pa rin yung araw ko kayo ni Sid sa reroute. Natutuwa ako kasi tumatak sa yung Sobra. we want that kind of movie na sana pag napanood, hindi nila makakalimutan. Di ba ang pangit ng movie na, Ano nga ba yung pinunod natin? Di ba? Oh, yung may ganon. di ba, alala mo pa yung title, alala mo pa kami mga characters. Yung mga eksena. Galing, no? Sana ganon. Kahit ma-stress ka, sana ma-stress ka ulit sa Kumantong. Ang dami kong iniisip. Oo nga, May eh. pamilya ako, tapos stress. Okay na, iwan na natin doon. But I'm sure with you, your Yes. co-actors, Direk Sian, marami pa kayong tatakutin. Yes, sa Kumantong. please. Thank you Please very watch much. it. Thank you, Louie. Thank you for being here, Cindy. Maraming salamat sa lahat ng mga listeners natin. God bless you. Congratulations. Thank you. Bye-bye.